Pilipinas tila baga lumalapit sa sinasabing teritoryo ng China at tumitindi ang tensyon sa parte ng West Philippine Sea na nagmumungkahi ng isang mainit na 2024 sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Manila and Washington conclude their joint patrol exercise. Philippine military aircraft make a rare landing on a U.S. carrier in the West Philippine Sea to maintain peace and stability in the South China Sea. Ang Pilipinas at US ay nagdaraos ng ikalawang pagsasagawa ng Joint Maritime Patrol sa West Philippine Sea, ikapa ng Philippine Star na inanunsyo ng sandutang lakas ng AFP. Ngayong Miyerkules ang kanilang pangalawang kooperatibo na aktibidad sa karagatan kasama ang United States Indo-Pacific Command sa kanlurang bahurang Pilipino. Ayon sa opisyal na pahayag mula sa AFP, ang joint operation na ito ay naglalaman ng iba't ibang strategy na pagsasanay na isasagawa nila ang passing exercises, communication checks, cross-deck exercises, joint patrols, officer of the watch maneuvers at fixed-wing flight operations kasama ang Yusindo Pakum. Ang pangalawang kooperatibong aktibidad sa karagatan ay nagpapakita ng malaking hakbang sa ating alyansa at interoperabilidad sa United States. Ipinapakita rin nito ang ating pag-unlad sa kakayahan sa depensa at pag-unlad bilang isang world-class armed force habang isinasagawa natin ang ating mandato na protektahan ang mamayan at ang estado. Sabi pa ni AFP Chief of Staff General Romeo Brawner sa isang pahayag, mas malakas kaysa kailanman ang ating alyansa na nagpapadala ng mensahe sa buong mundo. Patuloy tayong nagtataguyod ng isang international order na batay sa mga patakaran at isang malaya at bukas na Indo-Pacific region sa harap ng mga regional na hamon. Dagdag pa niya, ang bilateral na kaganapan ay magaganap mula Enero 3 hanggang 4. Ipinadala ng AFP ang 4 na barko ng Philippine Navy kasama ang isang multi-role helicopter at isang anti-submarine helicopter. Samantalang nag-ambag ang Yusindo Pakum na mga barko ng Navy mula sa Carrier Strike Group 1 na pinumuna ng aircraft carrier USS Carl Vinson. Ang strike group na ito ay binubuo ng isang cruiser, 2 destroyers at mga combat aircraft. Ang unang joint patrol sa pagitan ng Pilipinas at US ay nangyari noong Nobyembre 2023. Ang mga patrol na ito ay naglalaman ng aerial surveillance missions na isinagawa ng mga asset mula sa parehong Philippine at US Air Forces. Ang kooperasyon na ito ay nakasabay sa mga tumataas na tensyon sa Ayungin Shoal. Sa kabila ng paulit-ulit na agresyon ng Beijing sa kanlurang bahurang Pilipino, patuloy na nanganganib ang commitment ng Washington sa 72 years Mutual Defense Treaty. Inaasahan rin ng ibang bansa na magsasagawa ng joint patrols kasama ang Pilipinas sa mabagsik na contested na karagatan. Samantala, sinabi ng China na nag-organisa ito ng kanilang military assets para sa pangkaraniwang patrol sa South China Sea sa parehong Enero 3 at 4 na kung saan makikita natin na tila baga ang dalawang bansa, ang China at United States of America, ay patuloy ang pag-init ng tensyon kasama ng Pilipinas sa pinagagawang West Philippine Sea. Ngunit ipanalangin natin mga kaibigan na nawa ay hindi matuloy ang bakbakan at umiral ang kapayapaan. 1:14 verse 27. Huwag kayong mabag-abag at huwag kayong matakot dahil iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Kaibigan, ang tunay na kapayapaan ay makukuha lamang natin sa ating Panginoong Diyos. Ang tanong ay, lalapit ka ba sa Kanya at pagpapasakop? Ito na ang tamang oras. Tayong manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, ang mundo ay nasa dilubyo, Panginoon, at hindi po namin alam kung ano po ang mangyari sa inaharap. Ngunit dahil po sa inyong presensya, kami po'y magiging panatag at mararanasan po namin ang munting langit sa piling ninyo sa mundong ito. Tulungan kami, Panginoon, na magkaroon ng kapayapaan ng aming pag-iisip at nawa ituon namin ang aming atensyon sa mga makalangit na bagay. At hiniling po namin, Panginoon, na kayo po'y manatili sa aming presensya ngayon at magpakailan pa man. Patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkasala at salamat sa pagdinig ng aming panalangin sapagkat ito ay aming samot hiling
sa matamis na pangalan na aming Panginoong Hesus. Amen.